Oh, hi there. Welcome to my channel. This is Yoyo Sam. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng suporta at saka nagbigay ng heart. Maraming salamat sa aking mga loyal subscriber. Bago ang lahat, ako'y taos-pusong nagpasalamat sa lahat at saka thank you very much. Okay, let's fire it up. Yan, bumaba na yung kuha ng niyog, nanguha ng bunga. So ngayon hahakutin na niya yung mga bunga ng niyog at iipunin doon. Oo, tulong sako. Linisin mo na niya yung mga tanggalin mo yung patay na kuha ng niyog, palapa, tanggalin yan para pag kuha sa bunga madali lang gamit ang kanyang itak. Ayan, minahulog. Pero mahuman ninyo karon og lugit boy dili. Aw. Napanaog ba di ay? Aw ug ba na gid masunad? Aw. Kinakatok mo na niya kung dili. Ay. Basig masuko si Susan. Oy ngono, maudeng kuan kay kikinaon. Yan, bali anim na kuan na yun, pirasong niyog. Ganito ang pagkuha ng niyog dito sa amin, mano-mano lang inaakyat gamit ang hindi na hak-hak tangga. Yan marami. Pagkatapos niyan siya ay bumaba, lilipat man sa kabilang puno. Sila ay mga sanay na yan sa pagkuha ng niyog. Yan. Nililinis para pag sunod akyat ay malinis na makita ka yung bunga. Ayan. So ngayon ako'y nandito para mag-document sa mga niyog na gawing kopra. So ito muna, ang naiipon ng mga niyog, yung matanda at saka yung kulay green, mga 400 piraso. Pagkatapos nito, bibiyakin at ilagay sa sako at i-dryer. Dalawang klase ang pagpatuyo ng niyog dito. Minsan ibilad sa daan, yun sa mga highway, pero kadalasan dinadryer kasi kung ibilad ngayon sa araw ang magpatuyo, matagal, lalo na palaging may bagyo. So ang tendency niyan ay malanta yung kopra.
Kaya maging mura lang pagbilihin doon sa buyer. So ang gawin nila, i-dryer isang gabi lang. Pag kinaumagahan, palamigin muna bago i-dryer para mayroon magkaroon na siya ng katas ang kopra. Kaya ang kilo nito ngayon dito ay tag 30 bawat kopra. Ito yung mga kopra ay buko. Video. At nandito ako ngayon para i-document yung paano magawa ang kopra. So pagkatapos ng pagsunguha ng matatandang niyog, ganito binibiyak at medyo maulan pa naman ngayon dahil mayroon parating na bagyo, yung Sione. Ngayon i-dryer to sa kopra dryer. Hindi pwedeng ibilad sa araw dahil tiyak malalanta siya pag ibilad sa araw dahil walang init. So ganito, at ito ganito ang ginagawa. Ito rin yung panggatong, yung patay na pinagkuha ng niyog. Ayan. Ayan. Sumakay siya sa kabayo. Yung kabayo at saka yung kuwan. Padung naman ito sa mama dire. Ayan yun ang kuwan. Marami itong magawa pag naging kuwan na to, kopra na. Yung oil ginagamit, pinahalo sa sabon, marami pang iba. Pero raw pa yan, i-process pa yan ng todo para matanggal yung mga impurities ng oil na nagawa. Pero dalhin to doon sa kuwan, sa milling kopra para ma-process yung oil na kailangan. Pero ganito ang paraan dito sa pag-kopra dito sa aming bayan. Ayan, hinahati. Mga ilang sako to, boy? Ilang, mga 6 ra? 5. Kuha na to, makopra na mga 3, 2 tunga. Yeah. Tag 30 ang kilo. Palagay natin sa isang sako, magkaroon ng isang umabot ng 50 kilos. Malaki-laki na rin. 3 times 5, 30 times 5. Yan. Yung atsa, palakol, pinapalakol yung kuko. Diyan siya sumilong sa puno ng mangga. Kasi maulan na. Kung hindi pa siguro maulan ngayon, okay. Kaso maulan. At dito dinadala yung bao para gawing panggatong dito sa
Nandyan yan. Sa ilalim. Yan, yan yung nakuha na kupra. Hindi pa yung matawag na kupra. Niyog pa yan kasi hindi pa naluto. Yung sahig dito, steel plate. Steel plate ito. At lutuin to. Gatungan ngayon. Mamayang hapon. Kuwan to ng isang gabi. Yan ang atip ay nipa para hindi sila makakuanan. Mga isang gabing gatong yan. Pag damag. Sa ngayon ay nandito na ako sa dryer upang ipakita yung pag dryer ng kupra. Ganito ang ginagawa. Yan. Parang tinapan na isda, pinausukan, pero doon sa ilalim mayroong kuan bao na ginagatungan. So ganito lang ang mga pangyayari dito. So bukas ng umaga luto na to at saking na siguro mga dalawang kaban at kalahati ito ang maging kupra kasi 6 lang na sako na hilaw. 6 lang ito yung ginamit para panggatong, yung pinagbiyakan yung uga ay yung tuyo, tapos mayroong kahoy. Yan. Diyan siya binagatungan. Taron. At yung init ng apoy, yan yung nagluluto doon sa kupra. At saka ang kilo ngayon siguro 30 pesos about 1 kilo. So nandito to sa mga kuan lang. Mahigit wala mga 6,000 siguro ang benta nito. Pesos. Pwede na. Oh, pwede. Pwede na makapagkuan na. Pwede na pangkuan, pangtuba-tuba. Pwede na pangtuba-tuba. Pagtagay-tagay. Pagtagay-tagay, pwede na. Kasi kung hindi kukunin, itong mga niyog na nahulog, kanya-kanyang lakad to, hindi na makikita pag kinaumagahan kasi maraming kapitbahay. Kaya yon lang. Horot, oo. So hanggang dito na lang at ako'y nagpasalamat sa aking mga subscriber. Thank you very much sa mga nag-like at saka nag-share at nagbigay ng heart sa aking mga subscriber. Thank you, thank you. At mayroon din ako mga hiling na 3 kahilingan sa inyo ay sana mag-subscribe ngayon, mag-like at mag-comment sa aking sa aking channel. This is Yoyo Sam. Thank you and see you in my next vlog. Bye-bye.